Mas hinigpitan ng COMELEC ang mga regulasyon nito sa pangangampanya. Maging ang talent fee raw sa mga celebrity endorser, susuriin na rin. Yan ang agenda report ni Hannity. Hindi na lamang tradisyonal na kampanya ang babantayan ng COMELEC sa darating na eleksyon. Sa ilalim ng bago nitong plano, kailangan ng isama ng mga kandidato sa kanilang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ang bayad sa mga influencer at celebrity endorser, kahit palibre o donasyon ang serbisyo ng mga ito. It's not going against content creators, influencers, vloggers or what. Hindi po. Ang purpose namin dun sa mga kandidato. Sa mga donasyon, dapat daw may katumbas na halaga at dapat ideklara ng kandidato. Sakaling hindi makasunod, posible silang maharap sa paglabag sa election law. Bagamat wala pang tiyak na pamantayan kung ilan ng mga follower para maituring na isang influencer, sinabi ng COMELEC na nasa kandidato ang responsibilidad na magpaliwanag tungkol dito. May implikasyon din daw ito sa BIR dahil kailangang siguruhin kung may tamang buwis na naipapatong sa bayad para sa mga endorser. Kung maaaprobahan ng COMELEC and Bank sa susunod na linggo, inaasahang magiging epektibo ang resolusyong ito bago pa man magsimula ang opisyal na kampanya sa February 11. 30 days pagkatapos ng halalan, kailangan nang magsumite ng mga kandidato ng detalye sa COMELEC. That is just to show to you our seriousness dito sa kampanya po na ito. Una nang naglabas ng resolusyon ng COMELEC sa pag-publish ng mga SOSE ng lahat ng kandidato sa kanilang website matapos ang eleksyon. Para sa agenda, Hannity, Bilyonaryo News Channel.